Hello everyone. Today is November 11, 11 o'clock in the evening here, uh, Virginia time. Nakakalungkot isipin kasi nag-iintay ako ng time ngayon kasi it's nanay's funeral. Remember I told you nanay passed away last November 7, Thursday. Last night we have a service. Nagmas sila doon sa Philippines, and then meron kaming we have online chat, so nakita ko sila lahat doon. It was very overwhelming kasi ngayon ko lang uli nakita yung pamilya ko ng halos lahat sila, kasi nga online lang yun dahil sa service ni nanay. So glad na very peaceful naman, maayos naman, at marami rin naman nakapunta para makita si nanay. So nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ni nanay, mga kamag-anak niya, mga kapitbahay niya na nag-effort na pumunta doon sa service niya. And then meron kaming konting program na yung eulogy ni nanay. So lahat kami magkakapatid, we able to deliver some story about nanay when she's still here, when we were young. Siyempre hindi ka ready sa mga ganyang bagay dahil you're in pain, lahat pressure. Siyempre ito yung mga time na mahirap talagang imagine na darating yung panahon na ganito. Although nanay is talagang she's in pain, napakahirap ng pinagdaanan niya dito sa mundo na nakakatakot sa lahat ng katulad natin na pag dumating yung time na tumanda na tayo, so hindi yan madali kasi hindi natin alam kung ano rin naman ang bibigay sa atin ng Diyos sa magiging karamdaman natin na katulad niya. But we are very very thankful na very peaceful naman yung pagkawala ni nanay, kasi yung sakit niya is diabetic, so hindi yung madali na pagdadaanan mo talaga yung pain na yan na walang ibang dahilan kundi walang ibang way kundi take siya ng talagang strong na pain reliever. But good thing hindi na siya dumaan sa ganong part. Marunong naman yung Diyos na she's been through a lot, kaya siguro sabi ng Diyos pagpahingahin na si nanay kasi she's been in the wheelchair for more than 10 years, so kaya hindi yun madali. Anyway, today is her funeral. Iniintay ko lang yung time nila, like 3 o'clock Manila time, and then 2 o'clock dito ng AM. Hindi naman ako makatulog kaya bumaba na lang ako dito sa baba. Ang asawa ko is not ready to see nanay kasi fresh pa sa amin yung mga nangyari sa anak ko, so mahirap talagang makita namin sa ganang situation. Kaya hindi nyo makita yung asawa ko na makipag cooperate dahil he isn't having anxiety too like me. Kaya hindi ko naman siya masisi kasi mahirap talagang ako din hindi ko pa nakita ang itsura ni nanay ko kasi alam ko binibigyan nila ng mga video sa group chat namin, pero I don't wanna see that. Hindi ko kayang makita yung ganong situation, kaya
I just ignore it. Hindi ko tinitingnan. Tinitingnan ko sila, pero yung doon, yung makikita mo si nanay doon na naandun na sa place niya is I can't. So, very very fresh pa yun sa amin. So, ang hirap kasi lalo na sa asawa ko dahil bumabalik yung time ng anak ko na sa ganyang time is like talagang napakasakit sa puso. So, maganda lahat ng mga sinabi ng mga kapatid ko. Lahat kami nakikapag-cooperate. Actually, they are very scared na they don't expect na magsasalita ako. But, dahil makita ko lang sila talagang iba na yung pakiramdam ko. But, I decided na, I wanna be part of the program. So, kahit pa paano, actually hindi ko matandaan lahat ng mga pinagsasabi ko doon na sana naman di ako nakasakit sa mga tao. But I'm just trying my best to share my thoughts, my memory when nanay was like, she was young. Kasi she's a very hard worker na tao. That's the reason siguro na madali siya, na handicap siya ng maaga dahil yung trabaho niya is na easy. What do you expect? Marami kaming magkakapatid when tatay passed, kasi ang tatay ko nawala when she was about 30 years old. And ilang kami magkakapatid. Hindi madali yun. So, lahat ng trabaho pinasok niya. Kaya talagang yung pinagdaanan namin when we were young is like parang nakakalungkot. I mean, it's nakakalungkot during that time, but at least napas na namin. Ang buhay namin is pang talaga, pang drama, pang maalaala mo pa. Kaya kung i-drama ito siguro baka manalo pa kami. But anyway, now she's in peace now. She's nakapagpahinga na si nanay. Mahabang panahon siyang nahirapan, nakakalungkot. Ayaw mo mangyari yan sa'yo, sa anyone. Pero hindi naman natin control yung mga bagay na yan. Kaya ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, lalo na sa sarili ko, na kahit hindi ako happy, I have to enjoy, kasi may choice ka rin mag-enjoy. Hindi naman kailangan na maraming pera para mag-enjoy. Kasi kaya yun sabi ko sa mga kapatid ko, do their best, kasi pakalaking yan, example yan sa amin sa nangyari sa nanay ko, na nakita mo kahit na ito yung time na we can help her to, para ma-enjoy niya yung buhay niya. But, hindi na, paano siya mag-enjoy kung hindi naman siya makatravel. Anyway, kwento ko sa inyo yung first na before na may stroke si nanay, before na mapunta siya sa hospital. Actually, according doon sa may caregiver ni nanay, may sinasabi siya na nakita niya daw ang tatay ko, hinahawakan daw yung kamay niya ni tatay. Alam niyang si tatay ko yun. Tapos biglang may humalik sa noo niya na batang babae. Hindi naman yung batang bata, pero hindi rin matanda. So, hindi niya alam kung ano nangyari sa anak ko, kasi ayoko na siyang bigyan ng problema. Ayoko nang, hindi ko masabi sa kanya na wala na yung anak ko, kasi ayokong baka yun pa yung maging dahilan ng pagkawala niya. Kaya ayokong maging, I'm trying na wag na lang sabihin sa kanya, kasi ayokong mag-worry pa siya. So, at least hindi niya nalaman, but after that, yung time na yan na nakita niya daw si tatay, after that bigla na siyang humina, sabi ni Josie, yung nag-aalaga sa kanya. Kaya tapos na-stroke na siya nung November
5. So 5 or 6, and then nung nasa hospital na siya, um, buti na lang pinaalam nila sa akin na pinaalam ni Josie na baka critical daw yung nanay ko, so I call her kahit hindi na siya nagre-response, kasi according to the doctor yung heart niya na lang ang nagpa-function pero mahina na. Pero nag-try pa rin ako na baka sakaling naririnig niya ako, so I can able to tell her what happened to my daughter, na iniintay na rin siya, na sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng sign na naririnig mo ako, sabi niya kung ganun sa kanya. But sabi ko kay Josie, hawakan mo si nanay sa kamay, dahil sabi ko sa kanya na kung bigyan mo ako ng sign na naririnig mo ako, either pisilin mo yung mga kamay ni Josie or do something. So sabi ni Josie, hindi na daw walang response yung mga kamay niya, pero humihinga siya nilalakas niya ba yung sound niya sa yung tinanong ko kung bigyan ko siya niya ako ng sign, nilalakas niya yung hinga niya dahil naka-oxygen lang naman siya, hindi naman siya nilagyan ng life support. Dahil according nga sa doctor, yung heart niya mahina na talaga. Anyway, so I'm glad na nasabi ko. So yung sign na binigay niya sa akin, sabi ni Josie, is yung sound at saka yung bigla siyang lumuha. May tumulo daw na luha, sabi niya. So hopefully narinig ako ng nanay ko. And then after that, kinagabi, na siya, tinawagan na ako ni Josie na kasi tumawag ako sa kanya mga around 6 o'clock dito, so 7 o'clock dun sa kanila. And then thing happened to nanay is about 10:32 nung sabi sa akin ni Josie, hindi na daw siya sumihinga. So yun na nga, kasi sabi ni Josie, kausapin ko siya kasi baka hindi na siya makasurvive. So ayun, ang hirap kasi narinig ko yung kapag able pa akong makipag-usap sa kanya, kung hindi ko alam kung nakiririnig niya pa ako o hindi. So I'm glad na nasabi ko sa kanya, napakalaking bagay sa akin na nasabi ko na iniintay na siya ng anak ko. Sana nga, hindi naman natin alam kung totoong may second life or what. Pero kung totoo man, at least I was able to tell her na wala na yung anak ko, na sana alagaan niya. I mean, happy siya dahil may kasama siya, tsaka si tatay ko. Pero syempre, we're hoping na lang na ganun, kasi wala naman tayong exactly na proven at until na it's your time na rin, na andun ka na rin sa time na yun. Kaya yun. So sa ngayon hindi ako makatulog, hindi ko kaya matulog kasi iniintay ko pa yung time na kahit mahirap, papanoodin ko na lang siya sa video call na lang kasi it's outside, wala na kaming online. So but still, gusto ko lang makita pa si nanay kahit na ganun. Ang bigat-bigat sa akin yan, ang hirap-hirap sa akin, pero anong magagawa ko? Ito naman yung buhay na binigay sa amin. Hindi ko kayang makita siya, hindi ko kaya umuwi, kaya nagtitiis ako sa hirap. It's been a week na akong hindi nagtatrabaho halos. Siguro may 1-2 lang akong kliyente, and then kinakancel ko na yung iba. So kasi ang hirap mag-focus. Hindi ko alam kung
gaano ko kakayanin na makita itong situation na ito. Yung pag nakita ko na yung gagawin, yung funeral niya. Kasi kagabi nakita ko lang yung mga kapatid ko, talagang hirap na akong makita sila. Yung si nanay, hindi ko alam paano ko siya makikita, but I have to, kasi hindi na nga ako nakauwi, tapos hindi ko pa makikita itong time na to. Kasi yung mga picture, I don't know, kung hindi pa ako time na, hindi ko pa kayang tingnan right now. So hopefully makayanan ko makita si nanay. Pero sasabihin ko sa inyo yung totoo, napakahirap talaga. Hindi ko alam, para akong sinasakal na hindi ko maintindihan. My body is full of talagang masakit. Siguro yung tension ko and everything, dahil yung kinikimkim ko yung nararamdaman ko. But you know, if I feel like to cry, talaga umiiyak ako. Ngayon, okay ako, pero I don't know mamaya, but you know, wala akong choice kundi kayanin ko talaga. Kaya nagsasalita na ako ngayon para ma-release ko na yung lahat na napifeel ko right now, para mamaya makaluwag-luwag na ako. So ito talaga yung kailangan kong gawin kasi kung hindi ko gagawin to, masisira yung ulo ko Napakahirap, pero yung sakit na naramdaman ko sa anak ko, talagang hindi ko kaya. Hindi ko nga alam kung paano ako nabubuhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero ito, tinatry ko. I'm trying to do everything to divert, you know, my emotion, just to function. Pero napakasakit sa ulo talaga, yung hirap. Okay, in-update ko na lang kayo uli para mamaya, kasi try kong matulog kahit konti, kasi hindi pa ako nakakatulog since last night. All night gising ako hanggang ngayon. So hanggang dito na lang muna, and then I will update you for next video ko, kasi ito lang yung way ko to release my pain talaga. But I'm so glad na meron akong ganito. Kaya yung meron tayong social media, at least, you know, may way tayo para ilabas mo lahat yung nararamdaman mo. At sana dun sa mga taong nakaka-experience din ng ganito, keep going lang. Tulungan natin sarili natin, kasi ganun talaga ang buhay. You have to fight, kasi hindi ka pwedeng maiba ang buhay Ang buhay ngayon is different, kaya dapat maging matatag lang tayo. Katulad ko, you know, sunod-sunod dito, hindi ko na nga alam kung how to explain this, but you know, I just keep going. Okay? So thank you again. Sana pagpasensyaan nyo muna, kasi hindi ako sanay mag-video, at saka nag-aaral pa lang ako kung anong dapat gawin. Alam ko paulit-ulit na itong sinasabi ko, but you know, malaking tulong ito, malaking tulong na nagagawa ko sa sarili ko, kasi I'm surviving. Because otherwise, I don't know kung ano mangyayari sa akin. Baka hindi ko alam kung very unpredictable ang buhay ko, but I keep fighting. Okay? So till next again, thank you so much everyone.